Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po ay magbukas ng ating mga banal kasulatan. Sa Luke chapter 10 verse 38, 42. Ganito po ang sabi. At ito'y pinamagatan ko pong sa paanan ni Jesus. Sa paanan ni Jesus. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon. Isang babaeng ang pangalan ay Martha ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Martha ay naabala sa maraming paglilingkod. Siya lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod ng mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Martha, Martha, ang nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit, ang mabuting bahagi at hindi kukunin sa kanya. Subalit, isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bagay na hindi kukunin sa kanya. Tayo po'y manalangin. Maraming nagpapasalamat kami na sana ngayong hapon sa aming pong pagtunghay sa inyong mga salita ay marinig at makita at matanggap namin ang isang mabuting bagay na kailangan namin sa aming pong buhay. At ito po ay ang malagay sa paanan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Madalas kong may kwento sa inyo tungkol sa aking anak na si Ramil nung siya po ay nasa mga 4 to 5 years old na madalas kaming mamasyal sa SM Makati. At pagka kami namasyal, dahil ang anak namin ito ay talagang medyo hyper at halos kilala niya ng mga sales lady roon dahil cute pa na maliit pa. At kami ay nag-uusap at sabi ko, anak, kapag magkahiwalay tayo, huwag kang aalis sa lugar na kung saan nakita mong wala na ako o wala kami ng mama mo. Huwag kang aalis sa kinalalagyan mo. At ako'y babalik. Gaano man katagal, pangako ko sa iyo ako'y babalik. Totoo, hindi siya maalis sa lugar na yun. Naglalaro lang siya, kumakanta, at doon nagkakatagpo kaming muli. Nandito po sa teksto natin binasa, si Maria ay kapatid ni Martha at Lazarus. Si Maria ang malapit na kaibigan ni Jesus at siya'y matatagpuan ng 3 ulit sa paanan ni Jesus. Dahil sa 3 dahilan, siya'y nananatili sa paanan ni Jesus. Napakabuti po na tayo po'y may lugar na ating pinananatilihan na doon tayo ay katagpuin ng ating Panginoon. Kadalasan, kamalian ng marami, lahat ng halos nakakilala sa Panginoon, hindi matagpuan sa kanyang paanan. Dahil kung saan kapag nakakaranas ng iba't ibang problema sa buhay, kung saan sila nagpupunta. Subalit, ang pag-aaral natin ngayon ay magtuturo sa atin na anuman ang maging kalagayan natin sa buhay, lumagay tayo sa isang lugar. Lumagay tayo sa paanan ni Jesus. Nandito po, sa buhay po ni Maria, matatagpuan natin si Maria sa paanan ni Jesus sa 3 lugar dahil sa 3 kalagayan. Isa-isahin po natin ito. Una, ayon sa Luke chapter 10 verse 39, si Maria ay nasa paanan ni Jesus para sa pagtuturo. Luke chapter 10 verse 39, siya po ay nasa paanan ni Jesus para po sa pagtuturo. Ang sabi po sa 39, at siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Napakasarap po na tayo po'y matagpuan sa paanan ni Jesus na tumatanggap, nakikinig, nagbubulay-bulay ng kanyang salita na ipinapangaral ng mga mangangaral. Ito si Maria, ang pinili niya ay ang mabuting bahagi, ang sabi sa verse 32. Gayon din sa Luke chapter sa Luke chapter 2 verse 42 at chapter 10 verse 42. Nang sabi, isang bagay ang kailangan, pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya.
Yung pong makinig tayo sa pangangaral, sa paanan ni Jesus, ito po'y bagay na hindi makukuha sa atin pagkos ating maibabahagi pa sa iba. Pinili ni Maria ng higit ang kanyang mabuting bagay kaysa sa gawain sa bahay. Now, malaking pagkakataon po para sa atin, sa malaking privilege, opportunity na tayo po'y makarinig ng pagtuturo ng Panginoon. Ang gawaing bahay, nandyan lang yan araw-araw. Hindi yan mawawala at hindi rin mauubos. Ngunit ang salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon, kapag nasa atin, ang sabi, hindi ito kukunin sa iyo. Mananatili ito hanggang wakas. Kaya ang hamon ko sa atin, sa tuwing mayroong pangangaral, every Sunday, bagamat tayo po ay naka-live streaming at wala tayo sa physical gathering, dapat tayong makinig, mauhaw tayo sa salita ng Panginoon. Piliin natin ito, isang bagay na mabuti kaysa sa lahat ng gawain sa bahay. Napipili natin ang mabuting bahagi kapag pinili natin ang mga pagtuturo mula sa Panginoon. Ano pong mga pagtuturo? Bakit kailangan may pagtuturo? Upang mayroon po tayong dapat magawa. Ano yung una? Upang maiwasan natin ang kamangmangan. Kapag tayo po hindi nakikinig ng salita ng Diyos, kung nakikinig man tayo pero hindi natin pinapakinggan upang unawain at ipabuhay, tayo po nandiyan sa kamangmangan. Yung pong pakikinig ay pag-iwas natin sa kamangmangan. Itong problema sa bayang Israel, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, pero hindi nila tinatanggap ang katwiran nila, sawa na sila. Kaya ang sabi ng Panginoon, Hosea chapter 4 verse 6, ang aking bayan ay nawawasak, napupunta sa kasamaan, napupunta sa kanilang pagbagsak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Hindi po nagkukulang ang Diyos ng kaalaman, kundi ang mga tao, itinakwil nila ang kaalaman. Ayaw nilang pakinggan. Kaya ang sabi ng Panginoon, itinakwil din kita bilang aking pare, at yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin ding dilimutin ang iyong mga anak. Nakita niyo, pati mga anak, karamay po sa ating pong pagwawalang bahala sa pagkikinig ng salita ng Diyos. So makikita po natin, ang pakikinig sa salita ng Diyos, maiiwasan natin ang ating kahangalan, kamangmangan. Ang tinisabi sa Acts chapter 17 verse 30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon pinag-uutos niya na sa lahat ng tao, lahat ng dako na magsisi, pakinggan upang tayo po'y makapag-ako ng ating kasalanan at ito'y ating ating ikumpisal o ipahayag sa ating Diyos. Ikalawa, ang pakikinig po ng salita ng Panginoon, ito'y gagawin natin upang magkabunga ang ating pananampalataya. Na alam natin, faith cometh by hearing. Kung wala po tayong pakikinig, hindi po madadagdagan yung ating pananampalataya. At maliban pa dyan, baka mawala pa ang pananampalataya. At ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, kung walang pananampalataya, hindi maaring kalugdan ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang magbibigay ng gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Maraming lumalapit sa Diyos pero hindi sumasampalataya dahil iba yung kanilang pinapakinggan, kaya wala pong pagpapala. At hindi lang yung tayo nakikinig ng salita ng Diyos upang makatakas sa kasalanan. Makatakas sa kasalanan. Sabi ko sa 2 Peter chapter 2 verse 20. Sapagkat kung pagkatapos sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan sa magitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muli silang mapasabit sa mga ito at nadaig. Ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa sa nauna. Napakalagang pong pakikinig sapagkat ito po ay nagbibigay sa atin lagi ng pag-aalala na tayo po ay nagkakasala at kasalanan ng ating ginagawa, kaya po tayo nakakatakas. Malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ang siya makapagpapalaya sa atin. Di ba? Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. At hindi lang yun, pang-apat, upang humarap, tayo po'y mayroong katatagang harap po pagdating po sa paghahatol. Hindi tayo hatulan dahil sa ating kasalanan. John 12 verse 48 ang sabi, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa ating mga salita ay mayroong isang humahatol sa kanya. Ang salitang aking sinabi ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Nakita niyo,
Tulad kay Saul, umuungal, nagbaba lahat yung kasalanan niya. At dito rin, pag tinanggihan natin, ang pakikinig ng salita ng Panginoon, yung mismong salita, ang siyang hahatol sa atin. So, kailangan natin ang pakikinig ng salita ng Panginoon sapagkat ito'y nagtuturo sa atin, ito'y mabuting bahagi sa ating buhay, at ito po'y nagtuturo sa ating makaiwas sa mga kasamaan, at natatanggap natin ang pagtuturo kay Kristo sa pamagitan ng kasulatan ngayon. Dati si Kristo nagsasalita sa kanyang alagad, pero ngayon, siya'y nagsasalita sa kanyang mga salita, sa kanyang banal na kasulatan. Hebrews chapter 2 verse 1 hanggang 4, ganito sabi, kaya't dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo matangay na papalayo. Sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumatanggap ng kaukulang parusa, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ng ganitong dakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Na pawang pinatutuhanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at iba pang mga himala ng mga kaloob na Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa Kanyang kalooban. Kung ating pong babaliwalain tulad po nung sa lumang tipan ay pinarusahan, gaano pa kaya tayo nataglay natin ang katotohanan? Ng salita ng Panginoon na dapat natin pakinggan, ito'y mapakinabangan sa ating buhay. Bakit po? 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 16. At kung paano mula sa pagkabata ay iyong manlalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang mga tao ng Diyos ay mapuno sa lahat ng mabubuting gawa. Ay napakabuti po ang laging nakikinig. Lagi tayo nasa paanan ni Kristo na tayo po'y nakikinig ng pagtuturo ng Panginoon. Kaya in application, mga kapatid, dapat tayong tumanggap ng mga Bible study sa ating mga bahay. Dapat tayo tumanggap ng pangangaral sa preaching. Kailangan yun. 1 Corinthians chapter 1 verse 21, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamagitan ng karunungan nito. No? Ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Napaka yaman po ng pakikinig ng pangangaral. Tulad sa lumang tipan sa panahon po ni Nehemiah. Kung ating bababasa ang Nehemiah chapter 8 verse 8, ang sabi ron, kaya't sila'y bumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pagkahulugan, kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Ano po sabi? Kanilang pinapakinggan ang salita ng Diyos ng may pagkahulugan, tamang interpretasyon, at kanilang ibinigay ang kanilang diwa, ang buong atensyon. Kaya ano pong nangyari? Naunawaan ng mga ito ang kanilang binasa. So sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos, sa paan ni Kristo, tayo po ay tumakatanggap ng pagtuturo. Ikalawa, ayon sa John chapter 11 verse 32, si Maria ay nasa paanan ni Jesus. Para saan? Para sa kaaliwan. Ito yung sabi sa John 11:32. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus at nang makita siya ni Maria, lumuhod ito sa kanyang paanan na sinasabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. At alam natin kasunod nun, binuhay ng Panginoon si Lazarus. Now, sa pagkakataong ito, sobra po ang kalungkutan ni Maria. Lugmok po sila sa kabigatan ng puso. Kasama si Marta. Bakit po? Kamamatay lamang ng kanyang kapatid na minamahal si Lazarus. 4 na araw ang nakalipas. Kaya sabi niya, kung nandito lang sana si Jesus, sana'y hindi mamatay ang kanyang kapatid. So nakita niyo, comfort po ang presence ng Panginoon.
katiyakan ang presensya ng Panginoon. Lalo pa ngayon, ipapakita ni Jesus sa magkakapatid na ito na lalo silang maaliw sapagkat hindi lamang si Lazarus ay makita nila, kundi ito'y makitang buhay. Mabubuhay. Maraming dahilan na kailangan natin na tayo nasa paanan ni Jesus dahil sa dami po ng ating mga kabigatan sa puso, sa mga problema, lalo na yung pandemic. Marami tayong mga bagay na hindi natin nagagawa at maraming mga bagay na wala sa atin, kulang sa atin, kailangan natin. At marami tayong katanungan na hindi natin masasagot sa lahat ng ating kalagayan. Ngunit kay Kristo, sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, may comfort sapagkat tagos po sa ating kaluluwa patungo sa eternity ang ating pong mapapakinggan at pag-asa. Marami po ang nangangailangan ng comfort ngayon. Dalhin sila sa paanan ni Jesus. Dalhin ang mga tao ito sa paanan ni Jesus. Puno po ng kalungkutan ang kanila pong mga buhay. At ang kaaliwan na ibibigay ng Diyos sa atin, hindi man masagot, hindi man maibigay ang mga physical, literal nating pangailangan, but God can comfort you through His Word, ang iyong puso't kaluluwa. Pinagagaling ng Panginoon ang wasak mong diwa, ang wasak mong kaluluwa. Sabi nga sa Psalms 147 verse 3, kanyang pinagagaling ang mga may pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Yung kung kailangan natin, mga kapatid, yung comfort ng Panginoon kung tayo po'y nasa kanyang paanan. Ang Diyos ay umaaliw sa mga nalulungkot. 2 Corinthians 7:6, subalit ang Diyos na umaaliw sa nalulungkot ay nagpapasigla sa amin sa pamagitan ng pagdating ni Tito. Ito'y patotoo ni Pablo. Si Pablo may kalungkutan dahil sa mga kapatid na kanyang pinasuguan kay Tito. Hindi niya alam kung ano nangyari sa Thessalonica, mga batang Kristiyano. Ngunit nung dumating si Tito, talagang inaliw siya ng Panginoon dahil alam niyang magandang balita ang kanyang matatanggap. Marami pong naghihirap ang kalooban ngayon. At ang Panginoon umaaliw siya sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. Hindi lamang sa kanyang salita, kundi maging sa kanyang mga lingkod. Umaaliw siya. Tatin na marami tayong pagdurusa, kabigatan. Marami tayong problema. Akala natin kuminsan wala tayong nagawa sa Panginoon. Subalit yung pong ating mga nakaraang gawa para sa kanyang pangalan o para sa ating kapwa, mga kapatid, hindi natin nalalaman sa kandaling dumating sa atin ng kabigatan, yung pong pang-aliw sa atin ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa Matthew chapter 25 verse 35 to 36 na inaliw ng Panginoon ng mga kapatiran na hindi nila alam. Pero inaliw sila. Tingnan niyo sabi, sapagkat ako'y nagutom at binigyan niyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan niyo ako ng inumin. At ako'y taga-ibang bayan at ako'y iyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Nakita niyo? Yung ating pagtulong, pagsuporta sa mga kapatid, sa mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, hindi po yan nawawaglit sa paningin ng Diyos. Sa mga nauuhaw, siya po. Sa ating paggawa ng kabutihan, siya po ang ating ginagawa. Sa ating pagdalaw doon sa mga nabilanggo dahil po sa katuwiran at sa pangangaral, siya po ang ating dinadalaw. Doon sa mga kapatid natin na hubad, walang pangailangan, walang pagkain, at tayo tumutulong sa Kanya, si Jesus ang ating pong binibigyan. Doon po sa mga may sakit na mga kapatiran at ating pinapanalangin at ating dinadalaw at kinukumusta, si Jesus ang ating dinadalaw. At si Jesus ang ating pong pinagmamalasakitan. Mga kapatid, matuto tayong magalak doon sa mga nagagalak at matuto rin tayong malungkot doon sa mga nalulungkot. Romans 12:15, makigalak kayo sa mga nagagalak, makiiyak kayo sa mga umiiyak. Yan po ang itinuturo at kaaliwang binibigay sa atin kapag tayo po'y nasa paanan ni Kristo sa pakikinig ng kanyang salita. At ikatlo, ayon sa John chapter 12 verse 3 to 8, si Maria
ay nasa pala ni Jesus para sa paglilingkod. Basahin natin. Verse 3 to 8, John 12. Si Maria ay kumuha ng isang libra ng mamahaling pabango mula sa purong nardo at pinahiran ang mga paa ni Jesus at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Subalit si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga alagad na magkakanulo sa kanya, ay nagsabi, bakit hindi mo pinagbili ang pabangong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Ngunit ito'y sinabi niya, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya ay isang magnanakaw. At palibas ay nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang inilalagay doon. Kaya't sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Inilaan niya ito sa araw ng paglilibing sa akin, sapagkat ang mga dukha ay laging nasa iyo, sa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. Alam nyo, ang paglilingkod po natin sa Panginoon, isa na po rito yung makinig ng salita ng Diyos, na talagang bukas ang ating diwa, binibigyan natin ng tamang interpretasyon, kaya natin maunawaan. Kinakailangan nating maglingkod kay Kristo sa pamamagitan ng pakikinig ng salita niya at sa pamamagitan ng ating matanggap na comfort at paglilingkod sa kapwa. Ang sabi nga ng Panginoon, ang mga mahihirap na inyong matutulungan ay hindi mananatili kailanman, ngunit ako ay mananatili sa inyo. Maglingkod at sumunod sa Kanya. Trust and obey, for there is no other way but to trust and obey in Jesus. John 12:26, ganito ang sabi, kung ang sino man ay maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, ay naroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. So paglingkuran natin ng Panginoon, gaya ng itinuturo ni Pablo, Colossians 3:24. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana, paglingkuran ninyo ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, matagal na tayo Kristiyano. Ang ating paglilingkod ay bilang, o di kaya sinusukat natin, o di kaya binibilang natin, kinukwenta natin, maglingkod tayo. Dito sa mga bagay, sa mga kapatid natin na hindi magtatagal, ang bunga niyan ay pinaglilingkod natin sa Panginoon nung walang katapusan. Obey Christ to serve Him. Sundin mo si Kristo upang maglingkod sa Kanya. Romans 6:16-18, ganito po magkakasabi ni Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod, maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taus-pusong sumusunod sa anyo ng aral na doon ay ipinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng mabuti. Napakahalaga po ang salita ng Diyos sapagkat ito po ang magtuturo sa atin, ito ang aaliw sa atin, ito po ang magpapayag sa atin ng tamang paglilingkod. At ang paglilingkod natin, mga kapatid, is life service. Wala pong katapusan. Maring panandalian ang natin nagagawa, pero yung bunga nito ay wala pong katapusan. Bakit po? Kung ika'y Kristiyano, ika'y pinakamahusay na gawa ni Kristo. Di ba? Niligtas ka sa biyaya ng Diyos, tinanggap mo sa pamagitan ng pananampalataya, ay hindi sa inyong sariling gawa. At tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos kay Kristo. Tayo po ang obrang maestrang creation ng God for Christ, in Christ. Bakit po? Ganito pong sabi sa Ephesians 2:10. Sapagkat kayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo, Jesus, para saan? Para sa mabubuting gawa na inihanda na ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Kaya ang ating pong paglilingkod sa Diyos, lifetime po, mga kapatid.
Hindi po tayo mamimili ng araw. Gawin natin in everything we do all for the glory of God. Kailangan natin gawin ito. At dapat natin itong ipaalala rin sa ating kapwa na minsan nakakalimot. Gaya na sinabi ni Pablo kay Titus, o sabi ni Titus sa Titus chapter 3 verse 1, ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan, maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa. Maging sa ating pagsunod sa ating protocol, paglilingkod sa Diyos yan. Maging masunurin. Maging handa sa bawat mabubuting gawa. Titus chapter 2 verse 14, siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pagkalinis para sa kanyang sarili ang sambayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. So, nawa makita sa atin ang ganito. Wala tayong pinipiling lugar, panahon. Hanggat kaya mo, hanggat may magagawa ka, gawin mo. Bible studies, yes, humayo ka, gawin natin. Paglilingkod natin ay hindi dapat half-hearted. Dapat fully sa ating puso. Ang sabi sa Matthew 6:24, wala makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang kalawa. O magiging tapat siya sa isa at hamakin ang kalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Dapat buo po ang ating paglilingkod sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa natin dahil yung kabutihan ng Diyos ang nasa atin, hindi po ating sarili. Huwag nating ipagmalaki ang ating nagagawa o ginagawa. Sapagkat alam natin ang ating dating pagkatao, sabi sa Romans 6:6, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na magpapaalipin sa kasalanan. So, gawin natin ang lahat. Paglingkuran ang Diyos ayon sa kanyang term, hindi po ayon sa ating term. So, ano pong masasabi natin dito mga kapatid? Dapat nating tandaan. Lagi tayong nasa paanan ni Jesus sa pakikinig, sa comfort, sa paglilingkod. Now, tanong ko lang, makikita kaya tayo sa paanan ni Jesus sa ating panahon ngayon? Nakikinig kaya tayo ng kanyang salita ng buong diwa, buong unawa, na handang tumanggap at isabuhay ang ating natanggap. Isip-isipin natin mga kapatid. Hindi po masasayang ang ating pong paglilingkod sa paanan ni Kristo kung tayo po'y handang makinig ng patuturo, handang magpaaliw, at handang maglingkod sa Kanya mula ngayon hanggang sa dulo ng ating buhay. Makikita ba tayo sa Kanyang paanan para sa isang layunin lamang o makikita tayo para sa tatlong layunin na ating natuturan ngayon? Nawa nga, makita tayo na tayo nasa tatlong layunin ng pagiging nasa paanan ni Kristo tulad ni Maria. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa iyo po mga salita na tunay kami po'y ginagabayan ninyo sa tamang daan, sa tuwid na daan, sa liwanag ng daan, tungo kay Kristo upang kami po'y makapaglingkod sa inyo. Tulungan niyo kami na makapakinig ng inyong pagpatuturo upang amin pong malaman ang katotohanan at naway aliwin din niyo po kami sa aming pong mga kabigatan nang sa ganon hindi po maging hadlang ang mga kalungkutan ito sa aming pong paglilingkod sa inyo sapagkat ang aming paglilingkod ay panghabang buhay sapagkat iyo pong binigay sa amin ang mabubuting gawa upang siya namin dapat lakaran. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ito'y samtalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.